prophetic death o yung mga nakakamtan natin is part po talaga ito ng paglilingkod natin at part ito ng humility natin sa harap ng Diyos kapag tayo ay patuloy na nagpapakumbaba sa Kanya. Amen. Ang humility po ay isang bagay na katalinuhan, spiritual na katalinuhan ng isang mananampalataya kapag ikaw ay laging nagtataglay ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito ay isang ugali o attitude na magdedestin sa atin o magdadala sa atin sa destinasyon natin para magkaroon tayo ng at maging custodian tayo ng secret ng Panginoon. Ano po? Tayo, alam niyo yung mapanghawakan natin, yung mga bagay na sikreto ng Diyos na may taglay-taglay na attitude ng humility. Amen? Kasi ito yung bagay na kailangan natin na ma-honor, katulad ng sinasabi ko kahapon, yung pag-honor natin sa Panginoon para mapagkatiwalaan tayo sa mga mighty prophetic manifestation na gustong gawin ng Panginoon. Yung mga heavenly na mga bagay na gustong i-entrust sa atin ng Diyos, ipagtiwala niya sa atin. Amen? Dahil sa humility nakikita niya sa buhay natin. Ano po? Pero kailangan natin ng paghakbang, mga kapatid. Kailangan nating humakbang sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Bago tayo pagkatiwalaan ng Diyos sa mga revelasyon na gusto niyang ipahayag sa atin, ine-examine ng Panginoon yung postura natin sa harapan niya. O yung tinatawag nating posture sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi ito yung magpa-flash, ito yung magliliwanag. Amen? Sa mga buhay natin. Kapag tayo ay may humility sa harapan ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng access. Yung access para sa mga bagay na deep chamber o pagmamay-ari ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya, yung prophetic po, hindi lang to nagsusustain by itself o sinusustain tayo ng prophetic na regalo to ng para lang sa prophetic. Yung gift alone ng prophetic, hindi po. Hindi pwedeng mag-isa ang prophetic. Amen? Ito po ay pine-preserve at minumultiplied po ng mga karakter din natin. Hindi basta may gift ka lang na prophetic. Hindi ikaw ay iba ang prophetic sa propeta. Amen? We are prophetic person, di ba? Pero bukod po ang isang propeta. Amen? So, ang prophetic, hindi ito sinusustain ng gift alone. Pine-preserve ito ng Panginoon at minumultiply ito through sa character natin. Amen? Na pinapakita kung kaya na ba nating i-handle yung mga bagay. Amen? Kaya nga, ang pinaka-cheap o pinaka-mataas na prophetic character na traits ay ang humility. Amen? So may mga tao na pinanganak talaga na propeta ka na. You are a prophet. Amen? Patulad po nila Tatay Samuel. Pinanganak na silang propeta. Actually, si Tatay Abraham din, tinatawag din na prophet, di ba? Magkakaiba sila ng level ng kapangyarihan. Sila Jeremiah, prophet po sila. Meron ding mga minor prophets. Amen? Sila Ezekiel. Amen? Meron pong mga minor prophet, merong mga major prophet. Amen? But they still work. Nagwo-work po sila kasama po ang karakter. Hindi pwedeng maiwan ang karakter ng isang propeta o prophetic na tao. Amen? Kaya napakahalaga ng isang attitude. Attitude ng isang kahit na gifted ka, pag wala kang character, pwede kang bumagsak. Amen? Kaya nga, 'di ba? Once naging prophetic din si Saul. Naka-join niya at pinagbigyan siya ng Panginoon. Pero ano pong nangyari? Kapag ang character mo lumalayo sa gift, hindi po ino-authorize ng Lord. Amen? Kaya napakahalaga po na hindi ko sinasabing moral is spiritual. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kabuti, pag moral lang ang meron sa'yo at hindi galing sa spirit ng Diyos, amen, hindi pa rin po yun okay. Morality is not spiritual. But with the Spirit of God, amen,
character is mahalaga. Kasi yung character na yon, amen, ang naguhubog nun ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Amen? So, iba ang mga pinanganak po na born prophet. At ang greatest advantage nun, meron silang accuracy sa mga vision, sa fire ng declaration. At andun yung ano nila, yung willingness nila to submit every authority sa Panginoon na pinlay sa kanilang buhay. Kasi they have the ability na meron silang office. Amen, sa heavenly realm. Kapag ikaw ay prophet, meron kang office sa heavenly realm na pwede ka lang lumapit sa Panginoon kumpara sa atin ng mga prophetic. Amen? So yung posture ng humility, amen, ito yung open door sa bawat isa sa atin para i-grant ng Panginoon yung mga pribilehiyo na matutunan natin. Amen? At maihanda tayo sa mga bagay na pwede nating malaman. Kasi there is behind. There is a behind po. Ano? Pahanap po Ate Rubilin ng Psalm 25:14. Amen? Para meron tayong supporting verse. Amen? So napakahalaga po, ano? Napakahalaga nun na pinag-aaralan po natin ito. Kasi ito yung mag-a-allow sa atin para mag-grow at hindi tayo manatiling stagnant. Katulad ng sinasabi ni Nanay kanina, bonsai, di ba? Stagnant tayo sa ating mga regalo. Kasi kahit may regalo ka, kung ayaw mo naman hakbangan, o sabihin na natin, may regalo ka sa pagtuturo, tapos sinasabi ng leader mo na humakbang ka na, ayaw mo pa rin humakbang. Di ba? Paano po yun? Amen? Kasi, mga kapatid, we need to understand na ginagamit din yung mga leader natin ng Panginoon to tell them kung katulad ng mga pastor, bakit ba ina-appoint yung ibang pastor, di ba? Kasi nililid na sila na handa na to, pwede na to, di ba? Amen? Kasi hindi naman, katulad po ni Tatay Samuel, in-appoint niya si Tatay Samuel to anoint Saul kahit na nga hindi pa yun ang kapanawagan ng Panginoon, pero dahil mapilit ang mga tao, in-appoint niya, pero kailangan pa rin ng tao na mag-a-anoint doon. So that is the way of God, mga kapatid. Kailangan ng tao na magsasabi sa kanya, o sige Saul, ikaw ang tatayong king ngayon. Even sa lahat ng mga judges noon, 'di ba? May mga tao na nag-a-appoint sa kanila, hindi lang basta sinabi ng Diyos. There is tao na gagamitin sa mundong ito from the command of heaven. Amen? Kinumand ni heaven. Amen? Nirule po sa heaven. Pinlano po sa heaven. Amen? Kinumand ni God the Father, pinlano ni Jesus, winort ni Holy Spirit. They're working together, mga kapatid. At dito, vessel tayo dito sa mundong ito. Kaya nga, mahalaga ang vessel. Kasi there's mystery and there's secret po. Amen? Sa pagiging vessel natin. Kaya gagamit ang tao, hindi nyo pwedeng sabihin, mga kapatid, na hindi naman sinabi ng Diyos. Gusto kong marinig yung Diyos. Hindi sa lahat ng bagay, ang Panginoon po ang magsasabi sa atin. There is a vessel po na ginagamit ng Diyos sa mundong ito. Ang Holy Spirit lang ang magtuturo sa akin. May mga tao pong ganon. Okay na sa akin, si Holy Spirit ang magtuturo sa akin. Mga kapatid, regalo po ang fivefold ministry sa atin para po tulungan at turuan tayo. Hindi ko sinasabing hindi sapat si Holy Spirit, but that's the way of God. That is principle ng Diyos at yun ang sistema niya. Kumbaga sa katawan mo, hindi ka pwedeng kumain na nasa bituka mo agad ang pagkain. Ang sistema ng Diyos, nilikha at dinisenyo ang katawan, papasok sa bibig, ngunguyain ng ngipin, lulunukin ng lalamunan, gigiling ng bituka bago pumunta sa stomach. There is a system, mga kapatid, na hindi nyo pwedeng lampasan at di natin pwedeng lagpasan yung proseso ng Diyos o yung principle na tinuturo niya sa bawat isa sa atin. Hindi ka pwedeng tumayo sa posisyon na hindi ka naglingkod. Sa murang edad ni Tatay Samuel, nasa ilalim siya ng altar ni Eli. Amen? 25 po. Nasa ilalim siya ng altar ni Eli at nagsaserve po siya sa Panginoon nung siya'y tinawag ng Panginoon. Na halos yung tinig ng Diyos nung narinig niya kaboses ni Eli kasi hindi naman sa pamilyar sa kanya ang tinig ng Diyos.
Kaya ang akala niya si Tatay Eli, yung high priest ang tumatawag sa kanya kasi hindi siya pamilyar sa tinig ng Diyos. Sa murang edad niya. Kaya nga lapit siya ng lapit kay Tatay Eli. Minsan, ganun din. Ganun din po, no? Hindi niyo ba napansin, bakit tinig ng kanyang leader o yung high priest ang naririnig niya? Amen? Kasi sometimes, your leader is ginagamit po ang mga leader natin, ginagamit ang mga spiritual nating leader para sabihin sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po ng pag-submit natin. Napakahalaga ng submission, mga kapatid. Hindi ako mapupunta sa posisyon na to siguro kung hindi rin ako pinahintulutan ng mga leaders. Hindi ko magagawa yung pinagagawa ng Panginoon sa akin kung hindi ako pinagpe-pray ng mga spiritual kong mga magulang, 'di ba, ng mga mentors ko. Kaya napakahalaga po ng ating pinag-aaralan kasi hindi natin po mahahakbangan ang lahat ng ito kung hindi tayo dadaan dito sa mga pag-aaral natin. Katulad po ng sabi ko, yes, binigay sa atin ng Bible. Pwede bang ibigay sa atin ng Bible na wala tayong teacher? Amen? Walang magtuturo sa atin, walang magpapaunawa sa atin. Yes, nakasulat po lahat dyan. Let's say nakasulat lahat dyan. Para nga pong eskwelahan, sabi ko, para maintindihan na lang ng bawat isa sa atin. Nung binigay ang libro sa atin, nung grade 1 tayo, natutunan ba natin yung libro kung hindi tayo tinuruan? Paano isulat ang A, B, C? Amen? Paano magsalita? Paano mag-approach sa tao? Paano mag-review? Paano mag-aral? Paano mag-exam? Paano pumasa? There's a system sa mundo. Amen? There's a system sa heaven na binaba dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng humakbang. Hindi po tayo pwede na hakbangan natin. Kung gusto natin na hindi tayo maging stagnant sa gift natin, hindi pwedeng, yes, may gift ka, pero hindi mo alam agad ang gift mo. Paano mo gagamitin yung gift mo? Amen? Diba? Yes, nakakapanaginip ka, may vision ka. Pero paano kung hindi mo kayang i-interpret yung panaginip mo? Pwede mo bang tayuan na gift itself lang ang hawak mo? Hindi po. Katulad ng prophetic itself, hindi rin. Amen? Hindi po pwedeng ganon. Kaya nga, tayo, dinisenyo tayo ng Diyos, tulong-tulong. We are the body. Para maging mas epektibo tayo. Diba? Mas maging epektibo tayo dito sa mundong ito. Hindi lang just anointed. Hindi lang gusto ng Lord na anointed ka. Kasi ang ibig sabihin lang na anointed, you are set apart. 'Di ba? Meron kang mission, meron kang trabaho na inanoint ka sa part na 'yon. Ano yung part na 'yon, kapatid, kung stagnant ka? Amen? Kaya it's not just anointed. It's not just you are anointed. Oh, I am a child of God. So what? Kung child of God ka. 'Di ba? Anong kaya mong gawin kung di mo inaral? Anong kaya mo ipahayag kung di ka nagbababad at naglalaan ng intimacy at oras sa Diyos? Amen? Magkakaiba po tayo ng kaloob. Ang prophet, may opisina sila. Ang mga apostol, bakit sila apostol? Nagli-lead sila ng leader na. Ang handle nila, leader. Na para mag-multiply yung leader, maging matatag ang leader, yun po ang trabaho ng mga apostol. Ang trabaho ng teacher para magturo at magpahayag ng tamang doktrina sa mga tao. Ang trabaho ng pastor is safe, para i-save ang mga flock sa church. Amen? Turuan ng mga tao sa church. Pag-ingatan yung mga tao sa church. Amen? At ang evangelist humayo sa labas kasama ng mga missionaries. Sa labas po ang evangelist, hindi sa loob ng church. Kaya nagtataka lang ako, bakit pinipigilan ng mga church ang mga may regalo ng evangelist na tinawag naman ng Diyos sa labas? Gusto pa rin ng church, may sakop ang pastor, hanggang doon lang sila sa church. Pero pag tinawag na evangelist ang isang tao, kung hindi hahayaang humayo yan, paano yan makakahayo? Don't be arrogancy, mga kapatid. Yung sinasabi sa atin ng Lord, wag tayong maging arrogant. Because God is revealing things sa bawat isa sa atin. Hindi niya yun ino-hold sa atin yung mga regalo na yun.
Minsan nagtataka ako, ba't naiisip nila na parang inaagaw yung kanilang mga tao sa church? Samantalang may testimony inilagay at dineposito ang Diyos sa tao na yon. Amen? Paano po yung mga evangelist na nahahayuan sa bus? Yung mga missionaries na napupuntahan nila sa ibang lugar. No? Yung missionaries and evangelists is one ano yan eh. Isa lang po yan. 'Di ba? Yung napupuntahan nila sa ibang lugar na nakakatanggap kay Jesus Christ na hindi naman napupunta sa church nila. Sometimes minsan po masyadong manipulator yung mga church. Na sobra po talaga na hindi na sobrang acceptable yung ginagawa nila because there's a different particular job o particular assignment na binigay ang bawat ministry, ang bawat appointed na ministry, na fivefold. That's why it's fivefold ministry na regalo ni Jesus to equip the church. Amen? Noon wala namang religion, mga kapatid. Nung si Jesus ay buhay, hindi naman tinataas yung religion that time. Yung kingdom of God lang. Ang gustong ipahayag ni Jesus na makita at marinig ng mga tao. Amen? Kaya napakahalaga po na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kasi yung puso ng Panginoon, we will carry the weight. Tandaan ninyo, pag hindi ninyo nagawa yung pinapagawa ng Diyos, meron kayong burden, meron kayong carry the weight. Yung puso ninyo parang ang bigat dahil hindi nyo nagawa yung exact na gustong ipagawa ng Panginoon. Kasi He's using this to exalt His name for His glory. For His glory, hindi sa atin. Pabasa nga po sa Psalm 25:14 po. Ate Rubilin. Amen po. Sa mga masunurin, si Yahweh, isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Amen po. There's covenant, mga kapatid. Akala nyo ba, nung tumanggap tayo sa Diyos, yun lang ang trabaho natin? Tumanggap ka, child of God ka, yun na lang. Tinubos po tayo, no? Yes, libre, pero there's covenant. Amen? Kaya yung reverence, yung honoring, di ba, mula pa lang sa birth access natin from above, yung submission po na yon, magme-maintain yon. At dapat na maintain yon. Amen? At ang pumapatay ng ito is your pride. Pride ng tao. Ba't di mo tinatanggap yung pinapagkatiwala sa'yo? Di ba? Ba't di mo tinatanggap minsan yung trabaho para sa kalwalhatian ng Panginoon? Because of pride. Minsan, we are focusing to ourselves. That is pride. Iniisip natin, hindi natin kaya. Amen? Maraming mga prophetic na gusto, glory, but not the process. Gusto ng glory, ayaw ng proseso. Gusto nila maging pastor. Pag nasa pastoring na, ayaw na mag-process. Gusto ng title. Pag nasa title na, ayaw gumawa, ayaw mag-serve. They seek throne without learning how to kneel. Amen? Nagsisik sila ng trono pero ayaw nila lumuhod sa Diyos. Alam niyo po, sa kingdom ng Panginoon, ang mga tao na nakaluhod ang nagre-raise ng mataas. Ang mga taong marunong laging lumuhod ang itinataas ng Panginoong Diyos. Alam nyo, sa prophetic po, natutunan ko na may mga ranking din ang bawat isa. Even sa pagsaserve, may mga ranking tayo. Hindi tayo pare-pareho, maniwala kayo. We are not the same. Hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Nanay Andrea. Pero may mga kaya din akong gawin na hindi kaya ni Nanay Andrea. Hindi ko kaya ginagawa ni Ate Meds. Pero may mga bagay akong kaya kong gawin na hindi kayang gawin ni Ate Meds. We are not the same, mga kapatid. Hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho at yun ang totoo. There's a rank and there's a level po sa spirit realm kung hindi nyo po nakikita. Imagine niyo kung ang mga demonyo may mga rank.
saan nila yun ginaya? Dahil mangongopya lang naman sila eh. Lahat ng mga darkness power, may mga rank din sila. Saan nila yun ginaya? It is from the heaven kasi gaya-gaya sila. 'Di ba? Hindi pwedeng si Tatay Abraham kapareho ng king. Kahit pa king sila ng Egypt, si Tatay Abraham king na dineklara ng heaven, and that is the covenant. Hindi pwedeng i-rank si Tatay Abraham na father of the nation, amen, sa rank ni David. Magkaiba yon. Hindi pwedeng i-rank si David kay Tatay Prophet Samuel. That's different. Mga kapatid, napakalinaw po ng Bible. We are not the same. We are not the same. Magkakaiba po tayo ng assignment, magkakaiba tayo ng divine calling, magkakaiba, isang destination pero magkakaiba po tayo. Same spirit pero magkakaiba tayo ng trabaho. We have to learn the mystery and secret po ng Panginoon pagdating po sa pathway ng submission sa Diyos. We have one covenant, one glory. Amen? There's a process for everything. We have to hear the voice po ng Spirit. At yung boses ng Spirit na yon, ang magbibigay ng way sa atin o bigat, di ba, ng presensya ng Panginoong Diyos. Not in the public platform, not hindi sa online na ganito lang. Hindi po sa platform na ganito lang. Ano po? Ang Diyos, iba po ang kapanawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. There's a mantle na divine. Kaya nga kahit sinong pumigil sa inyo, there's a weight. Pag tinigil mo yan, meron kang kabigatan na mararamdaman. Pero ang disiplina, di ba? Ang disiplina na kine-carry natin sa pag-aaral natin through the submission sa Panginoon, to our mentor, to correction, and to order. Uulitin ko po, ang disiplina na dinadala natin para matutunan ang submission sa Diyos, sa mentor natin, sa correction, at sa order na binibigay ng Diyos. Amen? Hindi po tayo mag-grow ng ganito kung hindi natin kinailangan yung mga authority sa mga buhay natin. Simula nung pinanganak ka, may authority sa magulang mo. Amen? At hindi ka magiging mabuting kung walang leading at nag-teach sa'yo, di ba? Kung hindi binigyan ng Lord ng authority yung mga magulang mo, may part sila sa buhay mo. Even now. Amen? Kapag nagiging student ka, merong kapangyarihan ng mga teacher natin sa kanila. Because that moment, di ba, we need to submit sa mga teacher natin. Nagsasubmit tayo ng assignment, sumusunod tayo sa mga rules ng school, sumusunod tayo sa mga sinasabi nila sa atin. Amen? Kaya tayo natututo. Amen? Kaya andun ang proseso lagi mga kapatid. Maging makamundo man at spiritual o dark power pa yan, there is a process. Amen? May proseso po ang lahat ng yon. Kaya kahit ngayon, hindi po nahihinto ang submission. Nagsasubmit tayo. At hindi po yun titigil kasi maa-ascend yun sa kalangitan. Kaya nga ang humility is the key. Submission is the gate. And honor is the ladder. Uulitin ko po. Humility is the key. Humility ang susi. Submission is the gate. And honor is the ladder. Through this, mga kapatid, God will reveal Himself. Not just through you, but to you. Hindi lang dumadaan sa'yo, pero ikaw mismo ang gagamitin niya dahil may covenant siya sa'yo. Sa'yo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya yung ating personal testimony, amen? Yun ang reward of submission natin. Our personal testimony. My journey, ang journey ko po, sinate po ako ng Panginoon. Sa mga naging desire na nilagay niya sa puso ko, yung mga ambition na nilagay, hindi yung aking desire sa puso, hindi yung ambition ko. Kasi marami akong gusto. Amen. Pero nung nakakalala ako sa Diyos, nag-iba nag-iba po yung aking desire. Amen. Yes, may mga needs pa rin ako. 'Di ba? May mga wants pa rin ako.
Pero there's changes talaga na hindi ko rin mapaliwanag. And that's the mystery and secret ng Panginoon. Kung paano yon hindi ko alam. But I believe nararanasan nyo din. Diba? I believe nararanasan nyo din yung mga ganitong bagay na napapansin nyo na lang yung sarili nyo, hindi na ako ito. Amen? At yung mga dinidesire mo, hindi ka na minsan, hindi ka na, yung mga, may mga part na wants mo na hindi ka na masaya. Yes, nagawa mo siya, pero hindi ka na masaya. Hindi ka tulad dati. Amen? So, sa journey po ng paglilingkod sa Diyos, di ba, hindi na ambisyon na mahalaga sa atin, but submission. Amen? Bago ako parang mag-multiply lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Kasi hinakbangan ko muna yung pagsuko sa Diyos. Pangalawa, hinakbangan ko yung pag-aaral. Hinakbangan ko yung pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Amen? Hindi pwede mga kapatid na paghakbang mo pa lang, di ba, andun agad yung close na close kayo ni Lord. Hindi eh. Inaaral, may proseso talaga siya. May mga pagtuturo talaga na pinagdadaanan natin. May maraming pagluhod na gagawin ng Panginoon Diyos. Di ba? Hindi pwede na close na kayo agad. Para din siyang tao, di ba? Pero hindi ko sinabing tao ang God. Kung hindi mo siya kikilalanin, hindi rin siya mag-show up sa'yo. Di ba? Pero hindi ibig sabihin nakadepende sa karakter mo ang karakter ng Diyos. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Pero God wants us to seek Him. Diba? Sinabi ng Lord yan, seek me and you will find. Diba? Gusto niya rin kinakatok natin siya. Gusto niya nag-aas tayo sa Kanya. That is the relationship na gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya ako naranasan ko rin po na tinitrain din ako through the journey na hinahakbangan ko. Bago ako tumayo sa platform, I serve. Diba? Nagsaserve po ako. Hindi nyo man nakikita, nagsaserve po ako. Dito, nagsaserve ako. Nagsaserve ako sa mga tao dito. May mga mentor din po ako dito. May mentor ako online. May spiritual nanay ako. May spiritual tatay ako. Pero may mga mentor din po ako dito na nagsaserve ako. Kaya kahit dito sa Amerika, hinahakbangan ko po ang pagdi-disciple. Ginagamit ko rin ang bahay namin. Diba? Napakahalaga po na meron tayong pinagsasubmitan kasi yung tagal ng pagsaserve ni Nanay Andrea, hindi yung tagal ng pagsaserve ko sa Diyos. May mga experience siya na hindi ko na-experience pero pwede niyong ituro sa akin dahil nag-serve siya ng mas matagal kaysa sa akin. They are the mighty vessel of God. Yung mga spiritual ko na mga kinikilala ko mga mentor, para sa akin, they are the mighty vessel of God. Na tinuturuan ako, I learned the deep mystery ng deliverance and healing. Amen? Sa mga mentor ko po. Hindi ko to nakilala lang, di ba? Dahil dugo namin ito. Kasi wala naman kaming dugo ng mga ganito. Sa family ko, wala naman po. Papa ko, espiritista. Mama ko, katoliko. Di ba? Iba-iba kami ng religion. But in the spirit of the Lord. Dahil yung blood, di ba? Since nung tumanggap tayo kay Jesus, we are born from above. Yung blood na meron tayo, is blood of Jesus. Yung naghugas na blood sa atin is the covenant na sa krus ng Kalbaryo. 1,000 years ago, bago pa tayo pinanganak, yung kasalanan natin, pinatawad niya 1,000 years ago bago ka pa lumabas. Kaya nga sabi niya, makasalanan ka pa lang, di ba? Nakahanda na yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po na yes, nagiging nanay at tatay tayo sa mga pamilya natin, nagiging teacher din tayo sa kanila, at nagiging trainer din tayo sa kanila. Bago sila lumabas ang tahanan natin, tinuturuan natin sila bago natin sila palabasin. Do you think ang spiritual hindi ganon? Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga. There's no shortcut sa entitlement po. Amen? Or should I say, there's no shortcut or entitlement. Hindi ka pwedeng magkaroon ng title na hindi ka nagsaserve. That is the process. Hindi lang pwedeng title ka ng title. Hindi lang pwedeng sinabing leader ka at di ka nagsaserve. We have to earn. Diba?
We have to earn yung place kung saan tinawag tayo ng Diyos. Through service, obedience, and faithfulness. Uulitin ko po, we have to earn yung place kung saan tayo nilalagay ng Lord. Through service, obedience, and faithfulness. Amen? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin that our testimony is not our testimony at all. Ano man ang bagay na nagagawa niyo because of our services, obedience, and faithfulness, it's all the heart of God na nilagay sa atin at dahil hinakbangan natin to. We have to understand and we have to see yung wisdom ng Word of God na dinideposito sa mga tao po na ginagamit sa atin ng Panginoon. Every task na binibigay sa atin, no matter how small, is a test. Kahit sa training ground po natin, and even sa prophetic mirror po, what God one day na i-entrust sa'yo, ipagkatiwala sa'yo, gusto ng Panginoon Diyos at tuturuan niya tayo magkaroon ng effectiveness mula sa small things kasi walang malaking bagay agad. Sa small things nagsisimula ang lahat. Walang 100 kung walang 5 o G's. Amen? Walang million kung walang 100. 200 and 300. Lahat ng bagay, gusto mo maging epektibo, you have to start in the small. A small thing para mag-reflect ito how God would use you in the greater things. Kaya nga sabi ni God, kung di ka mapagkakatiwalaan sa maliit, huwag ka na umasa mapagkatiwalaan sa malaki. Kung di mo mapagamit yung pera mo sa maliit, huwag ka na umasa mapapagamit mo yung pera mo sa malaki. Kasi doon pa lang sa maliit, na-test ka na ng Lord. Doon pa lang sa maliit, di ba? Na trabaho, na-test ka na ng Lord. Huwag ka na maghangad ng malaki. Kung sa maliit pa lang, ayaw mong magpa-test. Kasi bakit? Sa maliit pa lang, God taught us to yung disiplina. Amen? Sa maliit pa lang tinitingnan ng Lord how you honor yung order ng Panginoon at paano mo makapakita yung pinaka-excellence mo at spiritual insensitivity mo sa maliit na bagay. God corrected me too. At alam ko, kino-correct din kayo ng Panginoon and I fell short. Nalalaglag din ako minsan sa pinakamaliit na challenges ng Panginoon. Sa paliit na test ng Panginoon. Nagkakamali din ako ng mga desisyon sa pinakamaliit na test ng Panginoon. But it's challenged me. Sa bawat failure ko, nag-challenge to sa akin to rise higher. Minsan may mga panahon na I become comfortable, pero akala ko okay na, hindi pala. 'Di ba? Kaya sometimes, yung pagiging komportable ko minsan, dinadatnan ako ng sarili ko mismo ang nagkukumbik sa akin, nagko-correct sa akin, mapapaluhod na lang ako, and I say, Lord, sorry. Sorry kasi hindi kita nakita. Naging komportable ako sa position ko. At sa panahon na nagkakaroon ako ng humility, nagpapakorek ako sa Panginoon, I see the seed. Nakikita ko yung mga buto ng greatness ng Panginoon kung paano niyang binibigay sa bawat taong nagpapakumbaba. Amen? Yung greatness. Kasi God can make you great. Yung kalaban, yes, pasisikatin ka niya, panandalian lang, but He cannot make you great. Kasi greatness is eternal. Amen? He is a great God. Pero hindi niya i-allow yung maling pag-grow natin. He is a great God, pero hindi niya i-allow pag misalign tayo. Kahit pag gifted ka, kapag mali yung root mo ng humility, hindi ka mag-grow. Kaya wag natin kakalimutan yung foundation lagi. Kasi kahit saan pa ang marating natin, kapatid, babalik at babalik tayo sa pagluhod, sa pag-worship, sa intimacy, sa pag-aaral. Kaya nga, minsan nagiging komportable yung mga pastor pag magtuturo na lang sa sila mag-aaral. Huwag po sana tayong maging ganun, no? Lagi nating pipiliin na mag-serve sa Panginoon. Kahit ano pang mga entitlement na ititle sa atin. We have to watch. Kasi He watch our consistency. Hindi porki naging pastor ka na, hindi porki naging leader ka na, mababago yung consistency mo sa pag-serve sa Kanya.
nagkukulang yung hunger mo. Dapat nagiging more yun. Diba? Kapag tumataas yung level ng title mo, nagiging more yung hunger mo sa Diyos. Nagkakaroon ka ng more quietly na nag-grow ka, nagpupur ka sa Kanya, pinupur mo sa lahat sa Kanya. Teach me how! Diba? Teach me how to honor you more. Huwag ka nagiging sapat. Kapag tinataas ka ng Diyos, huwag ka nakukontento kung asan ka lang. The more mong hangarin, paano kita mapagsisilbihan pa? Paano pa kita mapapangiti? Kasi hinahanap din ni Lord yung consistency natin. Kahit gaano ka convicted, pag di ka nagpapatuloy, diba, mawawala ng halaga yun. Kahit gaano pa kalaki yung katawan mo, pag tumigil ka mag-gym, humihina ka, di ba? Ganon din sa Lord. Kasi He's watching. Tandaan niyo po, He is watching. He is watching. Sabi nga niya sa Proverbs 15, kung di ako nagkakamali, He's watching even in evil or bad na ginagawa natin, He is watching. Even good things or bad, He is watching. His eyes. Kaya nga tinawag siya the God of El Roy. Nakakakita. Ang Diyos na nakakakita. Amen? Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon how to cast out the devil, di ba? How to bring healing to the broken. How to discern spirit. How to walk with God in power and purity. Mahalaga yun. Kaya nga, our vessel is matter. Kasi, it is the foundation. And because pinipili natin na mag-submit, di ba? So early pa lang, habang bago tayo mananampalataya, pinipili na natin mag-submit rather na habulin natin yung recognition sa atin, di ba? Nandun tayo sa level ng submission. Magsasubmit tayo hindi sa ambisyon, di ba? Magsasubmit tayo hindi sa recognition. Amen? Hindi para ma-recognize lang tayo. Because we are carrying the grace ng Panginoon Diyos na nagbibring ng healing and deliverance sa maraming tao. We are carrying the grace. Kaya ito po yung divine pattern, mga kapatid. There's a pattern ng Diyos. Divine nga lang. Dito sa mundo, servant ka muna, mag-serve ka muna, then magiging secretary ka, magle-level up ka ng assistant manager, then manager, assistant superintendent, then superintendent. Do you think saan nakuha yung level na yon, mga kapatid? We are not the same. There is a level po ng pagsaserve sa Diyos. There is a divine pattern po. Before Jesus Christ, even Jesus Christ dumaan siya. Before Jesus Christ ministered in this world, He submitted to Joseph and Mary. Amen? Before Elisha took up Elijah's mantle, 'di ba? Bago niya kinuha yung mantle ni Elijah, he poured water on his head. Mga kapatid, kaya pag nagbabasa tayo, hindi lang tayo nagbabasa. Amen? Nagme-meditate po tayo. Kasi kahit hindi sinabi ni Elijah na mag-serve ka sa akin, nasa puso ni Elisha na dineposito ng Panginoon sa kanya na magsaserve siya kay Elijah. Diba? Habang nag-aararo lang po. Diba? Nasa kuweba si Elijah nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa lugar nila Elisha. Diba? How Elisha know na yun na yung huling pag-aararo niya? Tell me, mga kapatid. Kaya kung ano man ang ginagawa nyo ngayon, it is the God testimony, not your testimony. Kaya mo ginagawang maglingkod sa Diyos kasi yan yung nilagay ng Diyos sa puso mo. Amen? Do you think bakit nag-betray si Judas kay Jesus? Kasi walang halaga ang kapanganakan ni Jesus kung wala siyang kamatayan. Walang halaga ang kapanganakan ni Jesus kung hindi nag-betray si Judas sa kanya. Do you think gusto ni Judas na mag-betray kay Jesus? Tell me the revelation, mga kapatid. Sabi ni Jesus kay Judas, kung alam mo lang kung bakit ka pinanganak, hindi mo gugustuhin ipanganak.
the revelation of God. Do you think sometimes yung mga failure natin, gusto nyong mag-failed? Hindi. But that is written. That is written. The plan is written. Amen? Do you think gusto mo mag-serve kay God? Hindi. But that is the Lord plan sa buhay mo. Nakadeposito na yan. We have to choose to submit. Mga kapatid, before si Samuel maging mouthpiece ng Panginoon, he served Eli. Amen? And before maging prophet siya, di ba po, naging judge siya, nag-serve po siya. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, bago tayo naging leader, we serve. Hanggang ngayon po, nagsiserve ako. Nagsiserve ako sa inyo, hindi lang ako tumatayo. Kasi sa totoo lang, delikado po ang pagtuturo ng hindi pag-aaral. Amen? At may pananagutan po ang bawat isa sa amin. Amen? Kaya, napakahalaga na nagsasubmit tayo sa Panginoon. Nagsasubmit tayo, humihingi tayo ng revelation sa Diyos. Because you cannot carry the glory of God kapag broken ka. Kapag broken ka, kapag may unforgiveness ka, amen? Kapag meron kang mga bagay na hindi galing sa Panginoon Diyos, you cannot carry the glory of God. You cannot lead kung hindi ka nagsiserve. Paano mo maintindihan ang pagiging leader kung hindi ka naman nag-serve? Paano ka mapapreserve kung hindi ka nag-serve? And you will never walk the fullness ng kapanawagan ng Panginoon unless you are willing to be taught. O marunong ka magpaturo. Marunong ka magpa-correct. At marunong kang magpa-shape sa mga tatay natin. Sa mga spiritual natin, ng mga leaders, sa mga mentor natin. Kasi pag hindi ka marunong magpaturo, di ba? You are prideful. Pag di ka marunong makinig, you are prideful. Kabaligtaran ng humility. At kapag prideful ka, tatanggalin ka nito sa positioning mo, but humility position you. Humility give you posture to receive. Amen? Kaya nga, my testimony, yung testimony ko po, is katunayan lang. Amen? Na ang submission po is not bandage. Hindi dahil nagsasubmit tayo, di ba? Nagiging bandage to sa atin. Hindi po. Alam niyo, yung submission na ginagawa ko, sometimes kay Nanay Andrea, yung mga sekreto ko na sinasabi ko kay Nanay Andrea, I learn. Kasi there is my life na pagdadaanan ko pa lang na napagdaanan niya na. And I think that's the wise thing na mag-open ako, Nay, ano bang gagawin ko? Ito yung nangyari sa family ko. Ito, kahit na personal family ko yan, part yan ng divine calling ko. Ang buhay ko sa asawa ko, part yun ng divine calling ko. Ang pagiging nanay ko, part ng divine calling ko. Amen, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga anak ko, mga pamilya ko, dahil lang sa kapanawagan sa akin ng Diyos. Hindi tayo tinuturuan ng Lord na wasakin natin ang pamilya natin, then sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga si Joshua, di ba, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Hindi gusto ng Lord na iwan na natin pamilya natin. So He taught us. And sometimes He used other people to correct us, to shape us. So submission is not a bandage, mga kapatid. It is preparation. It is preservation. And honor, ang pag-honor po, will take you where the talent never could. Marami kang talent, pero hindi ka nito dinala sa divine calling mo. Pwedeng marami kang talent dati, di ba? Pero hindi ito nagamit sa divine assignment mo. But if you honor God because of your talent, mararanasan mo yung bagay na gustong iparanas sa'yo ng Panginoon Diyos. Kung talent mong mag-lead, God will anoint you sa pag-lead, and you will use that to serve, to give glory for God. Kaya nga, everything you do it for the glory of God.
Because there is covenant po. Simula nung tayo ay nakipag-connect at nag-submit sa Panginoon. Nag-surrender. Kaya nga kagabi sabi ko sa'yo, hindi po ang most gifted ang pinagpapala. Yung tao na surrendered. Yung surrender yung buhay mo. Na God, wala akong kayang gawin without you. Here I am. Send me. Amen? Kasi your testimony is not your testimony at all, mga kapatid. Testimony na ng Diyos ang bawat testimony natin. Kaya lahat ng katagumpayan natin, huwag niyo pong isipin na nagpapatotoo ako dahil gusto kong mag-glory yung sarili ko. Kasi marami din akong gustong gawin. Pero dahil sa weight na nilalagay ng Diyos sa puso ko, hindi ko magawa. Kasi I choose to be obedient, to be faithful, to walk with God. Kasi alam ko, everything will follow. Pero there's a process eh. There is pattern, there is system ng spiritual. Kaya purihin po ang Panginoong Diyos. And glory be to God po. I hope and I pray po sa mensaheng ito, yung path ng pattern natin, ng mystery and secret po sa pagsuserve sa God. Amen. And our personal testimony po is a part po ng ating assignment sa mundong ito. Purihin ang Panginoon and to God be all the glory. Amen. Glory be to God po. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa araw na to. Salamat, Panginoon, na hinahanda mo ang aming mga sarili. Panginoon, na hindi sapat na may regalo lang kami. Hindi sapat na naririnig lang namin ang tinig mo, Panginoon. Hindi sapat na hindi kami dumaan to serve others, Panginoon, para sa hinahanda mo pa na preservation sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa hinahanda mo pa, Panginoon ko, na posisyon para sa bawat isa sa amin. Sa hinahanda mo, Panginoon ko, na preparation, Ama, para sa testimony na magpuproof sa bawat isa sa amin that you, our God, Panginoon, is a great God na tumulong, gumabay, pumatnubay sa bawat isa sa amin. Na maging consistent kami, na maging hunger kami, Panginoon, sa'yo. Na mas lalo kaming mag-grow quietly, Panginoon, para ma-pour mo pa sa amin, maturuan mo pa kami. Matulungan mo pa kami, Panginoon, na ma-deliver ang lahat ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. Madala sila sa iyong paanan. Ma-recognize, Panginoon, ang mga buhay nila na nasa kadiliman. Lord, we ask na tulungan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon, na magampanan pa namin, Ama, ng buong kagalakan, buong kasiyahan, buong willingness, Panginoon ko, na hindi kami napipilitan, hindi kami, Panginoon, hindi nagiging mabigat sa amin, Panginoon, ang pagsuserve sa iyo at pagsuserve sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Kaya maraming salamat, Ama, sa mystery and secret mo na magtutulong sa amin para mag-elevate kami sa pagsuserve sa iyo, Panginoon, nang hindi nag-expect ng kung ano, Panginoon. But Lord, dahil una mo kaming minahal, magmamahal kami sa iyo. Dahil una mo kaming pinatawad, magpapatawad din kami sa iba. Dahil una kang nag-serve sa amin, magsiserve din kami sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. I-bless mo ang bawat isa ng more grace, Panginoon, to serve you. To glorify your name, Panginoon. Na magkaroon ng humble heart, Ama. At pure vessel, Panginoon. Teachable heart, na marunong makinig. Kahit masakit sa bawat isa sa amin. Para mai-align kami ng tama sa divine destination na nilaan mo para sa bawat buhay namin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo po ang lahat ng karangalan, kapurihan, kalwalhatian mula pa noon ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God. Diba? Ayan na. Ayan na talaga. Pinagpala tayong lahat. So, mga kapatid, merong may question? Brother James, Brother Yolando, meron kayong may nagrima sa inyo? Brother Adrian, Sister Megs, Sister Imelda, Nakpavrin, mga take away, mga napulot natin ngayon. Huwag kayong mahiya. Tayo tumatayo at nagkakaisa dito sa loob
to glorify our Lord and Savior. So, narito ang pagkakataon sa mga natutunan nyo ay ibahagi nyo para maging pagpapala din sa iba, karagdagan. Amen? Free to unmute. Ate Meds, Brother Fred, pangunahan nyo na, nahiya sila. Ate Ann, Nay Andrea, Oo nga, okay maiya. Amen po, amen. Pagpalang gabi po sa lahat at shalom po. To God be all the glory. Salamat po, Sis Beb, sa mensahe sa gabing ito. At alam ko patuloy tayong na pagpapala. Topic natin ay 25 ano? Ano po ba yun? Awit 25:14. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan, pinapaunawa niya sa kanila ang kanyang kasunduan. Sa atin, para po sa akin, obedience, yung sabi nga ni Sis Beb. Para po sa akin, mahirap po sumunod kapag mali po yung puso, Pero bilang isang mananampalataya, para po sa atin, mga kapatid, sa akin, mahirap talagang sumunod lalo't higit na may mga bagay tayong dapat i-surrender. At may mga bagay tayo na kailangan nating i-let go. At unahin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yun naman ang pinakang essence ng ating paglapit sa Diyos. At kung paano nakilala natin yung Panginoon, syempre, lahat naman yan may sakripisyo na kailangan nating gawin. At para po sa akin, yung obedience ay napaka-importante. Sabi nga ng ating kapatid, kasi kapag obedience tayo sa ating Panginoon, maraming mababago sa buhay natin, Kasi kung wala yung obedience natin, 'di po ba, yung unang first encounter ako, yung unang first encounter ko sa Panginoon, kung hindi ko sinunod yung ini-insert niya sa akin at sa aking puso, siyempre, balewala ang lahat. Kahit na tayo ilang beses tayo pumasok ng church, ilang beses tayo pumasok ng platform, kung wala yung willingness natin na sumunod sa Panginoon, na para i-let go yung mga bagay na lalo't higit yung kasalanan, Kasi siyempre nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, kahit kayo, alam ko naman na meron tayong mga hina-handle, o meron tayong dinadaanan ng mga kasalanan na akala natin ay okay lang kasi nagpapatuloy yung buhay. Pero naunawaan natin yon nung mag-umpisa tayong sumunod sa Panginoon, yung ma-encounter natin yung Panginoon sa buhay natin, nakita natin kung papaano yung kagandahan ng obedience sa harapan ng Panginoon kahit na mahirap, at least sabi nga nagpapatuloy tayo na humakbang, at alam naman natin na hindi natin kaya. Pero every step of the way na alam natin na yung Panginoon ang kasama natin na humahakbang, ay unti-unti nagiging madali para sa atin, At bilang isang mananampalataya, nakikita ko na yung obedience kasi ah, katulad niyan merong ini-insert sa akin yung Panginoon, maraming bagay na gumugulo sa akin. Siyempre bilang isang magulang at bilang isang padre de pamilya, kailangan kong ma-survive yung aking pamilya, at alam ko sa sarili ko, na ako lang ang nagtatrabaho. Pero kung wala yung obedience dun na sumunod, na alam natin na God will provide at
nagpo-provide at kita namin sa buhay namin na nagpo-provide ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, ah, ano pang kailangan nating gawin para hindi tayo sumunod, para hindi ako sumunod. Sorry ako po, talaga ako po yung buhay ko mismo na talagang nakikita ko yung pattern na napakahalaga, yung obedience na dapat kong ilaan sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na talagang fully obedience na po ako sa Panginoon, pero I tried. I tried to push myself na to follow through sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa buhay ko. At unti-unti, kasi hindi naman tayo bilang isang mananampalataya na talagang, "Sige, hayo ka." Sabi nga ni Sis Bev, napakahalaga na nag-aaral tayo kasi bilang isang estudyante, hindi tayo makakapasa kung hindi tayo nagre-review na sasabihin, "Ay, sige, ako na may mananampalataya at alam ko sasamahan ako ng Panginoon." Pero kung wala yung sarili natin na nakahanda o naka-prepare tayo sa isang bagay na inilaan ng Panginoon, balewala po yung provision o yung pabor ng Panginoon sa atin na kailangan makita rin natin yung kahalagahan na i-prepare din natin yung sarili natin, 'di ba? Hindi lang basta sumunod tayo kundi lahat ng bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Kasi kumbaga sa lahat 'yan may preparation at yung Panginoon inihanda niya tayo. Hindi lamang para ibigay agad yung titulo, sabi nga ni Sis Beb hindi lahat ng bagay madali. Lalo tigit sa ating mananampalataya nandun yung kahirapan eh. Pero nandun man yung kahirapan, nandun yung kagalakan natin. At nandun yung kapayapaan na kahit na alam nating mahirap, ay sumusunod tayo. Sabi nga, little by little lang. Hindi natin kailangan mag-adjust agad, tumalon tayo na tayo kagad ay para maging titulado Napakahalaga na yung step by step. Hindi natin kailangan i-push yung sarili natin na ay kailangan ko mag-aral ng umaga hanggang gabi. Para po sa akin hindi naman tama siguro yung gano'n at hindi naman po siguro ilalagak sa atin ng Panginoon yung gano'ng sistema na para tumalon agad tayo. Sabi nga ni Sis Bev na hindi hindi para sa atin yung titulo kung hindi tayo sapat at hindi tayo nakahanda para sa bagay na inilaan sa atin ng Panginoon. Ang lahat ng bagay na nakalaan ay lahat 'yan may strugglement na dinadaanan. At kung hindi tayo prepare, babalik at babalik tayo. Sabi nga, kapag paahon at bako-bako, kung hindi tayo naka-prepare, kung tayo ay naka-heels, paakyat ang ating dadaanan. Hindi tayo naka-boots para makaapak tayo na maayos, babalik tayo sa ating pinanggalingan Sabi nga dapat lagi tayong handa sa lahat ng bagay na inilaan sa atin ng Panginoon. Hindi lamang faith. Sabi nga hindi lang faith na walang kasamang gawa Faith without action, 'di po ba? Ay balewala. Kaya napakahalaga yung faith natin, samahan natin ng action na we must to prepare kung ano man yung gagawin natin. Katulad niyan bukas, 'di ba? May nakahanda at may nakalaan sa atin ng Panginoon. Pero kung hindi natin ipiprepara yung ating sarili, kung sakali tayo mag-exert ako kung ako yung sakali mag-exert, kung hindi ako prepare at hindi ako nag-aral, ano ang papakain natin sa makikinig? Yung sasabihin ba natin na, "Ay may pananampalataya ako, sasamahan ako ng Diyos." Sabi nga ni Sis Bev kanina napaka-importante na yung espiritu ay kasama natin. Pero hindi sa lahat ng bagay na iaasa natin lahat sa Panginoon. Kaya nga mayroon tayong kailangang gawin bilang isang mananampalataya. Meron tayong part. Sabi nga ni Sis Bev, 'di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang nakalaan ng Panginoon. Iba-iba man yung ating purpose o yung calling natin, pero isa yung adhikain natin, yung fulfill natin yung gospel ng Panginoon sa bawat isa At napakahalaga na makita natin na hindi lahat ng bagay ay smooth. Hindi lahat ng bagay ay
makakalakad tayo na maayos. Tawag, tawag si pastor. Ano, napakahalaga na makita natin na kailangan talagang nawala ako in Jesus. Sorry po ano. Tumatawag kasi si Pastor Randy. At salamat sa Panginoon kasi napakaganda nung topic natin, no. At nadaanan yung mga mahalagang bagay, yung obedience sa bawat isa sa atin. Kasi ako, kala ko okay na, sumusunod ako. Pero bawat bawat pagsunod natin may talagang ilalaan yung kaaway. Ah, ano ko lang rin ano sa inyo. Pasensya na po. Medyo nahaba ano. Talagang may ini-insert sa akin yung Panginoon na kailangan ko mag-follow through. At salamat kasi ito isang ano, alam ko isang way ito ng Panginoon para sabi nga maging smooth. Kahit baku-bako yung daanan natin, paahon man 'yan, ang Panginoon kaya niyang gawing smooth. Puwede niyang gawing pantay o puwede niyang gawing pababa yung bundok na 'yon kung tayo ay magpa-follow through sa Panginoon ano. At salamat kay Sis Bev kasi na ginamit na kasangkapan ng Panginoon ano. Kasi sabi nga, bawat salita ng Panginoon talagang kapag tumusok sa puso mo, ibig sabihin para sa'yo 'yon, yung mensahe na 'yon. At salamat kasi alam ko sa bawat isa sa atin ano, merong part na tatamaan tayo, ibig sabihin para po yun sa atin. At sa akin, tinamaan po ako sa part na yun kasi talagang isang malaking bagay yung obedience ano, yung reverence natin sa Panginoon na kailangan tayo na sumunod kasi lahat po tayo ay mag-uumpisa talaga sa umpisa. Sabi nga ni Sisi Beb ano, lahat po ay kailangan mag-umpisa sa maliit bago tayo mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Paano pa tayo mapagkakatiwalaan sa malaki kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay. Kaya salamat sa mensahe na 'to at nakuha kong aral dito ay talagang we must to improve ourselves ano, na we must follow kahit na mahirap. Alam ko nararanasan niyo rin ano, kasi may mga bagay talaga tayo sa mundong ito na hindi natin maunawaan na talagang may mga bagay lalo't higit na akala natin na medyo parang mabigat yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero mauunawaan natin 'yon kapag nilakaran natin ano. Sabi nga, hindi natin makikita yung mangyayari sa lahat ng bagay kung hindi natin hahakbangan, 'di po ba? Nung tinawag ni Jesus si Peter ano, na lumakad, kung hindi siya umakbang, hindi niya malalaman na makakalakad siya at hindi niya malaman na lulubog siya. At lahat po tayo 'no, sabi nga, ang pagbagsak po, lahat po kaya tayo bumabagsak kasi tumatayo po tayo. At bawat tayo po natin, bumabagsak po tayo. Pero napakahalaga po sa bawat isa sa atin na kahit po ilang ulit tayong bumagsak, ang mahalaga po, tumatayo po tayo dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. To God be all the glory. God bless po sa lahat. Salamat po, sister. Amen. Ayun, di ba? Praise God. Ang ganda ng Brother Fred. Glory to God sa buhay mo, Brother Fred. Ang nakuha ko doon, follow. And ang obedience natin. At ang isang naisip sa akin, ano yun? Kung may drive-thru, may follow-thru. Ano ba yun? Parang ganun. Kala ko lang drive-thru lang sa McDo lang yung naka-drive-thru. So, yan, pinapakita ng Panginoon sa atin, sa Word of God niya na sinabi ni Brother Fred, yung pagsunod, yung paghakbang ng ating mga paa na sa oras natin ngayon, hindi na tayo mga yun, sinasabing bonsai, na natili pa rin tayo sa pagiging bata, na lagi na lang ba tayo gatas, not all the time na tatanda na tayo, makakaharap na natin ang Panginoon, ay bonsai pa rin tayo na hindi pa rin natin kayang ihakbang at ihayag kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Kung paano niya tayo binago na maipakita sa lahat. Di po ba? Ayan. Sino pa po ang pinagpala? Ayan, nagtaas ng kamay. Sige po. Sister Mez. Glory to God sa Burma. Amen. Ayan, glory to God. Ayan, mapagpalang gabi po.
Salamat. Ako kasi ay talagang nakikinig lang. Sobrang sarap makinig, ano. Alam niyo ba yung ano, yung 'pag kailangan mo ng parang lakas, talagang makinig ka. Doon mo paandarin yung iyong ano, yung iyong pakikinig. Kasi talagang masusuplayan ka talaga. At may mga moment po talaga ako rin na ganyan na gustong-gusto ko rin lang talaga na po ako po ay nakikinig kasi minsan po 'pag tayo nakikinig doon talaga natin, alam mo yung ang dami mong napupulot, 'pag totoong nakikinig ka at nagfo-focus ka, ano po. So yung na ano ko po kay Sis Bebs ay alam niyo ang ganda po nung mensahe kasi ano siya, ano ba 'to, yung ano yun, pagre-reveal. Pagre-reveal kung sino tayo ano. Siguro yun sa asawa ko ang ganda rin nung insight niya, sa obedience. At kung hindi nga niya yun nilakaran, 'di ba? Um, wala rin kaming ganitong buhay at siguro magulo pa rin. Pero dahil nga may obedience, 'di ba, ni-reveal yun. Yun ang reveal sa kanya ngayong gabing ito. Sa akin naman po is humility. Alam niyo po habang ako'y nakikinig, parang ako'y ano, alam niyo yung parang inaantok kasi ano, sobrang napahinga ako. Alam mo yun, siguro kasi yun yung ano, yung prayer ko rin kanina. At siguro ramdam ko rin dito sa ating pong platform na parang lahat ay parang pagod na pagod. Hindi physical spiritual. Ano, grabe po. Naramdaman niyo rin ba yun? Yung parang pagod ka spiritual. Kaya sabi ko nga, ano, parang ang sarap. Alam niyo, parang may nagmamassage sa akin. Kanina nakahiga ako. Parang may nagmamassage sa akin, pero tutok na tutok yung tenga ko sa pakikinig, ganyan. So, yung humility po na ano ko, na ano ko, kasi alam niyo ba, ang dating po sa akin ng humility kasi is freedom. Every time po na tayo po yung nagpapakumbaba, every time po na ginagawa ko yun, nakakaranas ako ng kalayaan. Napapalaya ko yung sarili ko na gumawa ng ano na pangsarili ko. Ang ano, parang ang laya-laya mo kapag tayo po ay may humility. Kasi minsan akala natin ay ang pinakamahirap yung ano yung ilalagay mo sa isip mo na may karapatan ka. Alam mo, ang pinakamahirap yung ay may karapatan ako, bakit ako ginaganto, or teka, tama ako tama naman ako, bakit ito'y ganito, ganyan. Pero kapag po pala tayo may humility, dun mo mararanasan yung tunay na paglaya na wala yung bigat na hindi mo pagsisisihan yung magiging response mo kasi nag-humble down ka. Yun. At yung humility kasi ano yun kinikilala mo ng tama yung iyong sarili. To the point na hindi ka nagmamalaki pero hindi mo rin naman minamaliit yung sarili mo. 'Di ba? May kasama siyang ano kapakumbabaan. Kagaya niyan, halimbawa, every time na tayo ay ano, mayroong something na ano ba 'to? May nagti-trigger sa atin, 'di ba? May emotions, may kausap tayo. At 'pag hindi ka nag-humble down, bandage ka pa rin Tapos na yung usapan niyo, tapos na yung palitan niyo ng pagsasalita. Pero ramdam mo pa rin na parang, "Teka, hindi ako okay." Samantalang hindi mo naman na siya kausap, ganyan. Pero kapag alam mo tinapos mo nung oras na yun, nagpakumbaba ka, you feel free. So yun pala yung kaya pala ang Panginoon, siya yung pinakang number 1 talaga na model ng humility. Kasi because of humility na ginawa niya, yung pagpapakumbaba niya, ang buong sanlibutan ay may kalayaan. Napalaya tayo napalaya tayo. Kaya kasama sa paglaya na yon,
nagkaroon tayo ngayon ng authority, 'di ba? Na mahadlangan natin kung ano yung puwedeng maging bandage sa akin. Napakasimple nga lang, eh, every time na mananalangin ka, kung humble ka, ang simple ng iyong pananalangin parang pambata. Even yung confession mo, kasi yun pala yun, pinapalaya mo yung sarili mo. Alam mo yun, kahit naman sa mag-asawahan, kapag may humility ka, pinalaya mo yung sarili mo at yung sitwasyon na parang minsan may tanikala, eh. Parang feeling niyo okay na kayo, pero ramdam mo yun na parang hindi naman true humility yung iyong ibinigay. Andun, eh, bandage ka ng emotions, eh, 'di ba? So, may babalikan at babalikan ka pa rin na sumbat. Kasi nga hindi naman totoong humility. Sabi ko nga ang humility is ano, yung tamang perspective mo na 'di ka nagmamalaki, pero hindi mo rin minamaliit yung sarili mo. Ikaw yung handang tumanggap ng pagkakamali at kahit alam mo na hindi ikaw ang mali. Pero 'pag naging lifestyle natin ang, humility, yung pagpapakumbaba, 'pag naging lifestyle sa'yo, tine-treasure mo yun, eh. Kasi parang lagi kang nagkakaroon ng wisdom doon na pagpapakumbaba. At isa po sa malaki pong binigay sa akin po ng Panginoon bilang servant po, ang servant attitude, kailangan may humility ka kasi ano, paano mo maiipakita yun? Yun nga sinabi kanina, teachable ka. Sino man yung nasa harapan mo, tingin mo man yan ay, walang say sa buhay, tingin mo man yan ay, mahirap, tingin mo man yan ay mayaman, tingin mo man yan ay walang walang ano, kumbaga parang hindi siya karapat-dapat na pakinggan kasi wala naman siyang alam. Pero kung may humility ka, ikaw mismo matututo doon sa tao na yun. Teachable ka, eh, nagiging flexible ka, teachable ka. Ramdam mo naman yun, eh. Minsan kapag tayo masyadong nagkakaroon ng alam, naturuan tayo ng mentor natin, nagkaroon tayo ng alam, unti-unti, bakit nung dati na wala ka pang alam, panay ang tawag mo, panay ang tanong mo, panay ang pagpapa-guide mo, ano. Pero nung parang feeling mo kaya mo ng lumipad, parang feeling mo may alam ka na, 'di ba? Parang yung humility nabawasan. Imbis na dapat mas lalong madagdagan, 'di ba? Kumbaga parang ikaw na mismo yung nagkukulong sa sarili mo. Kaya nawawala yung ano, yung humility. Ang simple lang pala ng buhay kapag may kapakumbabaan, ang simple lang. Minsan, yung simple kasi 'pag walang kapakumbabaan lalo na sa mga pagsasama, sa mga relasyon sa loob ng tahanan, pinapakomplikado natin ang mga bagay-bagay, eh. Pero kung may humility ka, napakasimple lang po. Simple minsan nga may nag-aaway-away pa, ulam lang 'yan, 'di ba? Minsan 'pag wala sa mood, yung simpleng na iba lang yung sagot, iba na rin agad ang response mo, parang feeling mo nagpanting na yung tenga mo. Pero ang totoo pala, ang simple lang pala ng buhay kapag may humility. Kasi binigay na yan sa atin ng Panginoon, eh. Kumbaga parang yun yung number one na ginawa niya, kaya nga tayo nakalaya sa kasalanan. So bakit natin patuloy na ikukulong yung sarili natin? Magdesisyon lang tayo lagi na magpakumbaba. Tanggalin natin yung lagi nating sinisiksik na I am right, 'di ba? Deserve ko naman 'to. Kumbaga parang gano'n. Wag mo nang anuhin, wag mo nang hayaan na natin, wag na nating ano ba 'yun, wag na nating bigyan pa ng napakaraming isipin ng ating isip. Eh, ang simple lang pala ng sagot, humility lang. Sa lahat ng bagay, humility lang. Sa platform na 'to, sa lahat ng bagay, humility lang. 'Pag natawag ka, hindi porke parang feeling mo ang taas mo na ako talaga po nag inaamin ko naman na ako naman po talaga ay nagmemensahe po sa bawat isa sa inyo. Pero
Alam mo, hindi ko pwedeng gawing komplikado yung aking pagiging evangelist eh. Kasi pag ang tinignan ko na yung sarili ko, yung ginagawa ko, grabe na, mababandage ka na ng pagkamayabang, nawawala at hindi nakakalugod sa Panginoon. Nawawala yung glory, ano mo yung pagka-glory ng Panginoon eh. Ikaw lang naman ang ikaw lang naman ang gumawa nun, wala naman sa'yo nag-utos na yun ang gawin mo. 'Di ba? Kasi nga naging mayabang, naging mayabang. May time sa buhay ko na talagang sobra rin po, talagang naging mayabang din ako. Alam niyo po nung ako nagtatrabaho, mataas ang position ko meron dong isang bagong dating sa branch namin na galing sa ibang branch. Manager siya dun sa isang branch na yon. Hindi. Ano pala, head siya. Supervisor siya, no? Pero nalipat siya sa branch namin naging under ko po siya. Naging under ko siya, no? Di nung time na yon, naging parang medyo nagiging komplikado kasi ayaw niyang ilalim sa akin. Alam niyo po, dumating ako sa punto na ginamitan ko siya ng position. Ng position ko, ginamit ko yung authority ko. Super close siya sa lahat ng mga branch manager, pero under ko siya. So, dumating sa point na ako po kasi yung gagawa ng mga overall performance nila for 1 year. Yun ay bago mag-end ng December, may gagawin akong evaluation sa lahat ng akin pong staff. Lahat po nung under ko, gagawan ko po sila ng overall performance at doon po yung grade po nila doon po nakabase yung kanilang tatanggapin na incentives, doon po nakabase kung sila po ay magre-retain sa ganoong posisyon. Doon po nakabase kung sila po ay kailangang ipalipat sa ibang branch. So, ang ginawa ko po, dahil sa mayabang, nanggigigil na ako kasi parang isang taon niya akong hindi sinusunod. Pero hindi ko pala siya ginagamitan din ng compassion. Diba? So, nagpapairingan kami. Yun ay dati po, nung wala pa po ako sa Panginoon. Kaya nga, yung mga past natin, matuto tayo dun. Kapag tayo ibinabalik, hindi ang gawa ni Satanas. Minsan talagang matigas lang ulo natin. Masyado tayong nagiging mayabang. So, yun. Ko siya. Alam niyo po, ibinagsak ko siya. And then, super close siya ng amin pong pinakang branch head. At yung iba pang mga matataas na position from Ortigas, Kinausap ako, door to door, closed door meeting. Baka pwedeng baguhin ko daw. Kasi as in bagsak. Binagsak ko po talaga. As in bagsak. Yung tipong bagsak na talagang hindi na makukuha pa sa hilot. Kasi marami rin po siyang ginawa sa akin. Na talagang never siyang nag-aano sa akin na yung nagsasubmit, ganyan. Kaya nga napakahalaga kung sa secular, napakahalaga ng leadership, ng submission, ng humility, ng being teachable. Lalo na po pala sa atin pong mga mananampalataya. Lalo na po palang, ang haba, ayan. Lalo na po palang napakahalaga. Alam niyo po, ginawa ko siya, di ganyan. Kinausap ako, baka daw pwedeng ganyan. Alam niyo po, sa sobrang pagmamatigas ko at sa sobrang yabang ko, kasi alam ko yung aking rights na under ko siya, kahit na gumamit pa siya ng pinakamatataas, yung akin pa rin pong overall na grade sa kanya ang pagbabasehan kasi siya is under ko. Just like us. Under tayo ng mga leader dito. At yung leader na yon, kung pamali-mali rin siya, kung gagamitan din niya ng hindi maayos, walang
total alignment na wisdom coming from the Lord, may battle din siya doon, may pananagutan din siya doon. So sa akin, sabi ko lang, ma'am, gawin niyo yung kung ano yung alam niyong paraan niyo para po siya ay hindi matanggal. As in, matatanggal siya eh. Babayaran siya, matatanggal siya. Pero, sabi ko, this is my decision. Pero nire-respect ko rin kung ano yung kakayanan yung gawin. Pero for me, gagawin ko yung aking trabaho. This is my decision. Sabi ko. So, sinik ko rin naman eh. Sinik ko kung bakit. Mas nangibabaw din naman yung mga sablay niya sa trabaho, sa performance. Ano po? Kasi nung mga dumadaan na ang taon, ginagamitan na niya ako ng mga masasamang words, mga nakakaanong words, mga mapanira, mga pambabastos na tatalikuran ka, di ka ikalang, iiwanan yung area niya, mga ganyan. So, ganun. Hanggang sa, alam niyo po, ako yung parang nanalo doon sa usapin na yun. At napakalaki niyang pangyayari or history ba doon sa branch na yun. Kasi never na nagkaroon ng ganun na kaya kong magpatalsik ng isa. Pero alam niyo po, naging bandage ako ng napakatagal na panahon na yun. Wala na siya sa aking paningin, wala na siya sa aking araw-araw na nakikita. Pero parang feeling ko ay hindi ako malaya. Alam mo, hindi ako malaya. Kasi bakit? Hindi ako nag-seek ng wisdom sa Panginoon. Hindi ko ginamit yung puso ko. Hindi ko siya ginamit hindi ko siya kinausap ng maayos. Hindi ako humingi ng sorry sa kanya kung bakit ganun yung nagiging attitude niya, mga ganun. Dapat ginawa ko pala. Alam nyo, kaya napaka-big learning and lesson sa akin ang humility. Kaya bawat paglakad ko, tinitreasure ko mga tao na nakikilala ko, even sa online. Alam mo, para hindi ako maging ano ba yon, nakakulong after nun. Kasi di mo hawak ang buhay eh. So after nun, wala ka nang ano sa kanya, hindi ka na mamumulto ng nakaraan mo. Kumbaga parang ganun. Kaya sa ating paglilingkod, napakabigat po ng ating pong accountability sa mga kasi baka yung iba, akala laro-laro lang yung online. Papasok, makikinig, i-insight, after ng insight, nabukasan uli, papasok, makikinig, i-insight. Pero saan patungo? Saan yung destination? Dapat may destination ka. Ito yung sinasabi ni Sis Debs na dapat nagagamit ka. Kasi obedience at marunong ka nga, insight ka ng insight. Pero saan yung destination mo talaga? 'Di ba? Baliwala. Dapat kakahakbang, nagagamit. Kasi yung pagpapagamit, kapakumbabaan po yan. Hindi ka nagpakumbaba sa mga leader. Una sa lahat sa Panginoon. Kasi pinili mo na makalaya ka doon sa ugali mo na parang playing safe ka na lang sa mga ginagawa mo, sa paglilingkod mo. So yun, kaya nga sabi ko kanina para akong hinihili. Ayan. Kasi ang sarap po talaga makinig. At salamat sa Panginoon. Grabe po yung pagkapagod ko ng 1 week. Pero sulit naman ngayong gabing ito. Dahil na-recharge po talaga ako. At lalo, doon ko pa talaga nakita yung beauty ng salita ng Diyos at beauty ng gawain. Dapat lagi po tayong may transformation. Natatransform yung isip natin. Ano po? Hindi lang yung wala sa galing talagang magsalita. Wala sa galing talagang magsalita. Yun ay nasa puso ng nagsasalita talaga. Pero makikita mo yun, yung effectivity nung sinabi ng tao na yun, kung tayo magiging aware sa mga susunod na linggo, totoo kaya? Pero bakit parang ang galing niya magsalita ng isang linggo, pero bakit ito naman parang ganun uli. Sabi ko nga dapat lahat ng ating ginagawa may patutunguhan, may papupuntahan, may output po dapat. Amen po. Salamat po sa mensahe, Sis Debs. And glory to God. Praise the Lord.
Amen. Ayan po, back to you po, Sister Selena. Amen po. Amen. Praise God, di ba? Tunay. Yung pagsunod, yung humbleness ng ating mga puso. Yan, napapatanong tayo sa ating mga self. Kumusta na ba yung ating self? Kung kaya ba nating maging humble. Ayan, submission, humbleness, yan. Yung sa ating mga leaders, no? Na minsan, may gusto nang iparating sa atin ang Panginoon through our leaders, through our mga kasama sa gawain, hindi lang sa leaders, kundi may, katulad yan, mga ganyan. Sa akin, no? Sa akin, mapapatanong ako, pagka magsasubmit ako, Nak Beverly, tama ba to? Bakit kaya ganito? Gusto ko na yung ganito eh. Sasabihin, syempre yun, may gustong iaano sa'yo na may naka-insert sa utak mo na gusto ko yung ganito. Pero isasubmit mo sa mga leader mo, ay kasi ganito yan, ay kasi ganito yan. Matuto tayong makinig. Matuto tayong maging empty muna yung puso natin para ma-filled tayo ng kaalaman na mula kay Lord. Kasi through our leaders, through our mga nandito mga kasama, pag may sinabi na may isasabihin sa iyo bigla na ganito kasi yan na o ganito kasi yan na kapatid o di ba ay ito pala yung gusto ng Panginoon na gawin ko ay ito pala yun oo nga no pero minsan nadidistract tayo doon sa mga ganong sitwasyon na pag sinabi sa iyo na huwag ka kasing ganito kasi yung gawin mo huwag ganyan no pero pag masabi ano ba yan bakit kaya ganun naman siya parang na ano naman ako na nasasagasaan naman ako di po ba pero ayan, napapatanong ako sa sarili ko, Lord, kung nagiging humble na ba ako sa harapan mo, kung talagang sumusunod ba ako, humakbang ng aking mga paa. Kaya thank you, Lord, sa Word of God na binababa kay Nak Beverly. Praise God sa buhay mo, Nak. At sino pa po ang may gustong i-take away? Katanungan, karagdagan, ay free to unmute. Sister Ann, Amen. Brother Adrian. Amen. Praise God. Thank you, Sis Bev. Salamat sa Diyos sa word niya. Ayun, sa akin po, dati sa katigasan ng aking ulo, marami akong reklamo. Marami akong mga tanong, marami kong nararanasan na hirap na hindi ko siya maintindihan dahil matigas nga ang ulo ko. At talagang doon nangingibabaw talaga yung pride. Yung hindi mo alam na bakit ganun, bakit ganyan, di ba? Pero dahil nga ngayon is na kay Kristo na tayo, alam mo yun, na talagang unti-unti pinapaunaw ng Panginoon sa akin na bakit nangyari yun. Kasi nandoon na yung kinikilala mo siya bilang Diyos mo, bilang tatay mo, natututo kang magpakumbaba at natuturuan ka kung paano mag-obey. At napaka-importante yun. Hindi lang yun dapat magpapakumbaba ka, kundi yung magkakaroon ka ng childlike faith. Kasi madaling sabihin talaga na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pero alam mo yun, yung parang bata na nagsusumbong ka at talagang hindi mo kaya. Hindi ko kaya, Lord. Hindi ko kaya ang lahat, Lord. Tulungan mo ako. Yung batang nagsusumbong na, alam mo yun, nasa nanay niya na talagang gusto niyang yung sa lakas niya, bigyan siya ng lakas, bigyan siya ng wisdom, lahat-lahat. Alam mo yun, yung batang nagsusumbong na talagang alam mo yun na hindi alam kung anong gagawin. Yun yung gusto ng Panginoon, childlike faith talaga. At talagang dito, pag natutunan talaga natin, unti-unti kang nag-obey. At sa pag-obey mo talagang pinapaunawa sa atin. Bakit kaya nangyari yun? Katulad nung narinig ko kanina, sabi ni Sis Bev na marami siyang ambisyon dati. At lahat tayo marami talagang pangarap sa buhay dati. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nagbago. Alam mo yun, dati gusto ko lang na makabangon, gusto ko lang magkaroon ng magandang trabaho. Dati ang tanong ko, bakit kaya hindi ako matalino? Bakit kaya hindi ako nakatapos? Bakit kaya kami mahirap? Bakit kaya ganun? Pero ngayon, nung nagsimula nang nag-obey ako sa Lord, nagpapasalamat ako kasi naranasan ko yun. Nagpapasalamat ako kasi yung mga sitwasyon na nahirapan man ako, marami man akong tanong, alam mo yun, ngayon na unti-unti kong nauunawaan. Kasi ito pala yung plano ng Panginoon.
Hindi ko rin akalain na, alam mo yun, makikilala ko ang Diyos, na gagamitin niya ako, alam mo yun, na babaguhin niya yung puso ko, alam mo yun, kasi bawat isa sa atin, merong mga desire sa puso na nilalagay ang Panginoon. Magkakaiba man tayo, katulad nung kanina, di ba? Magkakaiba tayo ng calling. Kung ano man yung naranasan natin sa sa nakaraan, lahat yun may purpose at pinapaunawa sa atin ng Panginoon ngayon yun. 'Di ba? Kaya pala nangyari sa akin yun, kasi ganito pala ang gusto ng Lord. Kaya pala ako dati mahirap, kasi gusto ng Lord na abutin ko yung manghihirap. Alam mo yun? Bakit kaya hindi ako nakatapos? Kasi para maunawaan mo na yung talino na nagmumula sa mundong ito ay hindi gagamitin. Hindi parang baliwala. Alam mo yun? Kasi yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, yun yung ilalagay niya sa isip mo, sa puso mo kung paano gawin ang lahat. Yung wisdom na nagmumula sa Kanya, yun yung dapat manaig, mangibabaw, di ba? At doon ko na-realize ang lahat. Kasi alam mo yun, marami tayo talagang pangarap dati. Pero na kay Kristo na tayo, unti-unting pinapaunawa sa atin yun ng Panginoon. At dahil doon sa lahat ng kakulangan natin, lahat ng mga reklamo natin dati, lahat ng mga tanong natin, alam mo yun, sinasagot ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa verse kanina, sa awit 25:14, na sa mga masunurin si Yahweh, isang kaibigan, di ba? Na pinapaunawa niya kung ano ang kanyang kasunduan. At sa bawat isa sa atin, alam mo yun, sa ating pag-obey sa Kanya, pinapaunawa niya sa atin unti-unti kung ano yung gusto niyang gawin natin, kung ano yung kasunduan na kung ano yung kasunduan na dapat nating gawin, di ba? Katulad nung tama nga na tinanggap natin si Jesus, hindi naman agad-agad, di ba? Pag on fire ka, di ba? Pag alam mo yun, na mainit ka sa Panginoon, gusto mo agad mag-preach, gusto mo agad mag-share, alam mo yun, kasi mainit ka Pero alam mo yun, na-realize ko din na kailangan din pala na wag sugod ng sugod. Kailangan din talaga na mag-aral. Alam mo yun, kailangan din pala dapat maghintay ng tamang panahon. Hindi yung sa panahon mo na gusto mo dahil mainit ka, go ka lang ng go. At talagang na-realize ko din na meron palang ipinapadala ang Panginoon ng mga leader, mentor, spiritual father na tutulong sa'yo. At talagang, alam mo yun, na yung spiritual father mo, mother mo, na alam mo yun, na pinadala ng Panginoon na tutulong sa'yo sa paglago mo, yung tutulong sa'yo sa lahat ng mga desisyon mo, tutulong sa'yo para ipag-pray ka, alam mo yun, na pag nanghihina ka, tutulungan ka niya, na bangon ka uli, di ba? At talagang malalaman mo na, kahit na hindi mo sabihin sa tao, makausap mo lang yung, alam mo yun, yung leader mo, kailangan natin mag-submit sa kanila. Kasi 'di ba sabi nga pag submit tayo sa Lord, mag-submit din tayo sa spiritual father natin o mother natin, mga leader natin. Kasi sila yung tutulong sa atin, sa ating paglago at malaman, ma-confirm kung ano talaga, saan talaga tayo, kung ano talaga itinalaga ng Panginoon para sa atin, di ba? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang duty, at talagang alam mo yung kailangan lang nating mag-submit, wag tayo masyadong masyadong mas marunong pa sa leader, di ba? At talagang napaka-importante din na, alam mo yun, igalang natin, respeto natin yung ating mga leader. Kasi yun ang gusto ng Lord na, pag nag-submit ka sa Lord, kailangan mag-submit ka din doon sa leader mo. Hindi mahirap kasi sa totoo lang yung mag-submit Pero alam mo yun, pero pag natutunan mo at talagang hiningi mo ng tulong sa Panginoon, paano ba ako Lord mag-submit kasi tao to? Pero kung nauunawaan mo na pinadala mo ito Lord, na ito yung tutulong sa akin para mag-grow ako at talagang willing kang sumunod, makakasunod ka, di ba? At wala kang irereklamo. Kahit na masakit magsalita, alam mo yun, kahit na minsan parang feeling mo, nangingialam na, pero huwag nating isipin kasi para sa ikatututo natin yun. At napakasarap ng pagmamahal ng Panginoon kasi alam mo yun, pinapadala sa atin ang mga tao na, alam mo yun, na hindi man natin nakakasama pisikal, pero alam mo yun, napaka-importante yung
yung kumpleto, yung puno yung ating spiritual, parang, 'di ba? Punong-puno ng food na talagang kumakain tayo ng tama, busog na busog tayo spiritual. Yun yung pinakaimportante kasi sabi nga, 'di ba, pag kulang tayo sa spiritual food is alam mo yung dama yung ating katawan na talagang nanghihina tayo. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga tao na alam mo yun na talagang tumutulong sa atin sa ating paglago at talagang tulungan lang natin ang sarili natin at araw-araw naman laging may pinapaunawa talaga ang Panginoon sa bawat buhay natin, 'di ba? Na bakit gano'n, bakit ganyan, pero alam mo 'yun, buksan lang natin ang ating tenga at ang puso natin na laging nagpapakumbaba, yung childlike faith talaga. At yung pag-obey kasi yung pag-obey napakaimportante kasi mas lalo pa niyang pinapaunawa sa'yo kung ano yung nais niyang sabihin sa atin. Kaya 'yun lang po, glory to God. Amen. Praise God, Sister Ann. Ganda